everyone! Welcome back sa ating channel. Kung bago ka pa lang dito, ako pala si Teacher Pessy at dito sa ating channel ay nagbabahagi tayo ng mga simple, practical at step-by-step na tutorials na makakatulong lalo na sa ating mga guro, estudyante, office workers at sa lahat ng gustong matutong gumamit ng Microsoft Word. Kung isa ka sa mga nagsisimula pa lamang at nalilito kung saan magsisimula, ang video na ito ay para sa iyo. Sa tutorial na ito, aaralin natin ang Microsoft Word mula sa pinakapayak na mga functions hanggang sa mga intermediate features nito. Hindi lang natin pag-uusapan ang bawat tool, kundi ipapakita ko rin kung paano ito ginagamit sa totoong dokumento para mas madali ninyong masundan. Matututunan ninyo rito ang mga pangunahing bahagi ng Microsoft Word, tamang pag-format ng text at paragraphs, paggawa ng tables, paglalagay ng pictures, paggamit ng mga headers at footers, page numbers, styles, automatic table contents, mail merge, at marami pang iba na madalas gamitin sa paaralan, opisina at pang-araw-araw na dokumento. Kaya ihanda na ang inyong laptop o computer, buksan ang Microsoft Word at sabayan niyo ako sa bawat hakbang. Simulan na natin ang ating kumpletong Microsoft Word course sa Filipino. Umpisahan natin, mag-click tayo ng ating Microsoft Word na application sa ating laptop. Hintayin natin ito at pag-open mo, merong nakalagay na Home, New at Open. So, sa Open na ito ay i-click natin ito kapag meron na tayong existing na mga nakasave na file. Ang new naman ay pag mag-uumpisa na tayo. Sa new, maraming mga template na pwede mong gamitin para hindi ka na mag-layout. Ito ay readily available and accessible. Merong employee recommendation, invoice, at iba pa. Now, pag open natin ang ating Microsoft Word, makikita natin ang iba-ibang tabs dito. Meron tayong File tabs, Home tab, Insert, Draw, Design, Layout, References, Mailings, Review, View, Developer, and Help. Yun yung ating mga tabs. Ang tabs na ito ay nakadepende sa built-in tabs ng iyong laptop. Pwede rin nating dagdagan ng tabs by clicking dito sa Customize the Ribbon. I-check natin yung mga main tabs or uncheck yung name tabs. So nakikita natin, naka-check lahat ng mga main tabs sa ating laptop. Click natin yung OK. And then sa baba ng tabs, makikita natin ang ribbons para dito. Like sa Home, merong ribbon para sa clipboard. Sa Insert, merong ribbon sa Pages, Tables, Illustrations, Media, and so on. So merong tab and then meron ding ribbon. Now, sometimes, hindi lahat ng option ay nakikita sa ribbon kasi nga hindi kasya. Kaya meron tayong tinatawag na launch buttons. So, itong arrow na ito, yan, nakaslanting siya pababa sa right. Yan yung tinatawag natin na launch buttons or we also call this one dialog launcher. So, kung i-click natin ang launch buttons, makikita natin ang iba pang options. Yan, makikita natin ang iba pang options pertaining sa font. Okay, may advanced option and so on. Ganon din sa paragraph, may ibang option na hindi nakikita dyan, kaya i-click mo yung launch buttons. Sa taas naman, makikita natin ang quick access toolbar. So, meron tayong auto save, save. Ito yung undo button kapag mag-type na tayo. So, ngayon ay hindi pa natin clickable ito kasi nga wala pa naman tayong tinatype sa ating Word document. Ito naman ang redo. Okay? Ito naman ang name ng ating file. So far, document 1 Word pa lang ang nakapangalan sa kanya kasi hindi pa natin nasi-save. Dito ay meron ding iba pang mga quick access toolbar. Okay, pwede nating pindutin lang yan. Dito naman ang search,
bar kapag hindi natin makita or mabilis nating makita yung gusto nating button para sa Word, itatype lang natin sa search. Ito naman yung account name na ginagamit mo sa iyong Microsoft. Meron tayong minimize button, meron tayong maximize at close button. So, yan yung mga quick access button. Makikita naman natin dito sa right side yung ating vertical scroll bar kung gusto nating ipakita yung sa taas, sa baba, yun ang ating i-drag sa ating cursor. Sa taas naman, ito yung horizontal na ruler. Ito naman yung vertical natin na rulers. Makikita natin ang iba-ibang view. So, pwede nating i-click ang focus view kapag gusto lang nating i-focus yung document sa gusto nating makita at hindi natin nakikita yung mga tabs and ribbons. Kasi nga, gusto nating ma-focus yung ating attention sa document na ginagawa natin. Kung ayaw natin yan, click lang natin yung escape button sa ating laptop or keyboard. Meron din tayong read mode. Yan. Ito naman ang print layout. Ito yung normal view ng ating Word document. And then, meron din tayong web layout. Then, pwede nating i-zoom yung ating document at naka-default siya sa 100%. So, balik natin siya sa print view. Ngayon ay magta-type tayo. Okay. So, kung nakikita natin merong nagbi-blink na cursor sa ating document, ibig sabihin, dyan mapupunta yung character na ita-type natin. Kung saan yung cursor, doon magta-type yung ating Word document. Hindi siya automatic na lilipat kung saan gusto nating lilipat. Click natin yung enter or click natin yung space or tab kung gusto nating ilipat yung ating cursor. Pwede din gumamit ng mouse, i-right click mo 2 beses yung iyong mouse para lumipat yung iyong cursor. So, lilipat na siya dito. Kahit saan gusto mong ilipat, double click ka lang para continue ang pag-type doon. Okay? At huwag kalimutang i-save yung inyong document. So, pag-save, pag una ka palang nag-save, pupunta ka sa Save As. And then, click mo kung saan mo isi-save siya. So, isi-save natin siya dito sa desktop para madaling hanapin. Okay? And then, pag meron kang ita-type ulit, ang gagawin mo ay pwedeng dito sa Quick Access ribbon or pwedeng sa File and then click Save. O, ganun ang ating Microsoft Word. Ngayon, paano naman kung gagamitin mo yung existing document mo sa Microsoft Word? So, close muna natin ito. So, pag gagamitin natin yung existing document, pag open mo ng Microsoft Word application, makikita mo yung mga saved documents dito sa side na ito. Okay? Itong mangyayari kapag recently na-open mo yung document na yan. Kapag hindi mo siya makita dito, click mo lang itong open and then ita-type mo yung iyong document kung alam mo yung file name. Kung hindi mo naman alam yung file name, click mo yung browse and then hahanapin mo kung saan mo siya na save. Okay? So, ganun ang pag-open ng documents or existing na documents. Ngayon, kung halimbawa ito yung text mo, ang gagawin natin dito ay i-format natin yung ating document. So, pag nagta-type tayo, may mga iba't ibang layout option na pwedeng gawin sa yung documents. So, pwede natin siyang i-center, pwede natin siyang palitan ng font type, pwede nating palakihin yung font or kung anong font ang gusto mo, font size. Ito naman yung button sa pag-increase ng size. Ito naman ang decreasing size.
Pwede din natin siyang gawing lowercase lahat, pwedeng uppercase lahat, pwedeng i-capitalize mo yung each word. Okay? Then, pwede natin siyang i-format ng readily available na mga template. Ito, pwede mo siyang gamitin. Okay? Pwedeng i-highlight mo lahat na may background. Okay? So, pwede din yan. And then, pwedeng palitan ng color ang font. Specific. At marami pang ibang colors na nandito. Okay? So, and then, pwede din nating lagyan ng design yung ating font. Pwedeng i-bold, pwedeng i-italize, pwedeng i-underline, pwedeng i-strike through. Okay? Pag meron kang specific letter or letters na gustong i-subscript, click mo lang ito. Ito naman ang postscript. Okay? So, yan yung mga command na pwede nating i-click. Then, sa paragraph naman, pwede natin siyang i-layout na merong bullet. Okay? Merong mga iba-ibang bullet dyan sa ating layout. Meron ding mga numbers ang bullet, iba-ibang types ng numbers na merong iba-ibang design. Kung halimbawa nagkamali ka, click mo lang itong undo. Okay? At isang forward sa redo kung gusto mo ibalik yung last na command. Okay? And then, pwede natin siyang i-center, left side, right side, at pwede nating i-justify. Ang justify yung straight lahat ng side ng iyong paragraph. Then, pwede natin din siyang increase or baguhin yung spacing. Okay? Like 1.5, 1.15, 2, depende sa iyong format. And dito naman na side, ito yung ating shading, kung anong gusto mong shading sa iyong paragraph. Okay? Pwede mo din siyang i-enclose sa borders. Okay? Ito naman, kung i-sort mo siya, paragraph, usually kapag meron kang list of words and i-sort mo siya alphabetical order, i-click mo lang itong A. Like, for example, dito, i-click mo siya, naka-arrange na ito eh. Ito, i-click mo siya and then arrange mo siya. Click mo lang siya ng ganun and then mag-arrange na siya into alphabetical order. Ito naman yung iba-ibang style ng iyong Word document. Yan. So, halimbawa, gusto mong style, ito ay intense, ito ay subtitle, ito ay heading. So, palitan mo lang siya dyan. So, ganun ang pag-layout. Okay? And then, sa iyong Word document, pwede tayong mag-insert. Okay? Click natin itong insert. Pwede tayong mag-insert ng cover page. So, halimbawa dito, click natin itong cover page at mamimili tayo ng cover page na gusto natin. Kaya halimbawa ito. So, meron ka ng editable na cover page. So, i-edit mo lang siya ng ganon. And then, meron tayo ditong blank page. Kung gusto natin mag-insert ng blank page dyan para sa ating, for example, table of contents. So, pwede natin siyang ilagay dyan. Then, page break naman ay ginagamit kapag gusto nating ipag-separate ito. Like, for example, itong objectives, para ma-separate itong classroom rules sa next page, ang gagawin mo ay, click mo lang ang enter, di ba? At maraming click ang gusto mong gawin. Ang gagawin mo pala. So, para maiwasan yan, click mo lang, ilagay mo ang cursor dito sa last, and then click page break. And then, automatic ma-separate yung classroom rules sa next page. Okay? Again, dito sa last page, and then page break. Okay? So, ma-separate na yung lahat sa next page. Okay? Pwede din tayo mag-insert ng table. So, pag mag-insert tayo ng table, pwede yung existing na lang and then click insert table.
yung tinuro ko kanina, ganon, highlight, and then click natin ito para maging table siya. Or, pwede ding ikaw ang mag-manually insert ng table. So, pag click ng insert, click mo ang table, galaw mo yung cursor kung gusto nating ilang columns. So, about 5, then 4 rows. Okay? And then, ilalagay natin dyan name, birth date, address, number, email, like that. So, kung gusto natin siyang dagdagan, right-click ka lang and then click natin ang right. Okay? Kung gusto natin dagdagan ng iba pa. So, para malaman na ito yung first, pwede natin siyang i-layout. Okay? Gagawin natin itong blue. Dito pala, pwede natin siyang i-center yung ating na-type. And then, pwede tayo mag-encode dito kung anong gusto natin. Click lang yung tab para lumipat siya or i-click natin yung cursor kung saan natin gustong mag-type. Okay? And para mas madali, pwede natin siyang click yung table design. Kasi pag click natin ang table design at yung click natin yung table styles, may iba pang style na nandito para hindi na tayo mag-format. So, pwede lang natin siyang i-click ng ganon. Okay, at meron ka ng style ng iyong table. So, yun yung pwede pang i-insert dito. Pwede din tayo mag-insert ng picture. Okay, so pwedeng sa device mo, pwedeng stock images or online picture. Like, dahil yan ay whiteboard, click natin yung online picture, then click natin yung whiteboard, and then enter. At mamimili tayo ng specific na whiteboard na gusto natin. Click natin yung insert and pwede nating i-drag ito para i-resize siya. Okay? So, then markers and so on. So, yan yung insert image. Pwede tayong mag-insert ng shape. Okay, dito merong mga shape. So, yan, like arrow. Drag lang natin yung cursor. Pwede nating palitan ng fill, color, ng outline color, at 3D effects. Okay, gusto nating may shadow. Okay, something like that. So, yan yung ating shape. Then, pwede din tayo mag-insert ng icons. Readily available na yan siya. Click lang natin yung icons at mamimili tayo ng icons and then insert. And then, pwede nating i-resize yung ating icons. Ganun din yung 3D models. Pwedeng nasa device mo or pwedeng mga list of stock 3D models. Click lang natin yon at mamimili tayo ng mga 3D models. For example, ito, and then click insert. Yan. And then drag para mag-resize. Drag and hold para ilipat siya kung saan mo dapat ilagay yung iyong icons. So, yan yung 3D models. Meron din tayong smart art. Pwedeng mamili sa list, sa process, hierarchy, relationship, at iba pa. Click mo lang yan and then click OK. Okay? Then undo kapag may namali. Pwede ring chart sa mathematics and other statistical information, line, pie, bar, area, x and y scatter, map, stack, at iba pa. Click mo lang yung enter kung gusto mo yun siya. Then, screenshot. Okay, kung meron tayong may mga data tayo na gamit yung screenshot. Yan, pwede nating i-click ito. Okay, online videos. Pwede din tayo mag-link. For example, itong projector, i-link natin siya doon sa projector na na-save natin. Click OK. At makikita natin siya naka-blue. Ibig sabihin, naka-hyperlink siya. Okay, then bookmark, cross-reference, page number kapag gusto nating lagyan ng page number. Okay, halimbawa gusto natin sa baba,
bottom page, then play number 1. Okay. And then, click lang natin ditong close header and footer para dito na siya sa normal view. Okay. And then, pwede tayong mag-click nitong footer kung gusto nating may footer name or may gusto tayong ipakita na text sa lahat ng pages. Kung gusto natin sa baba or sa taas, ito yung i-click natin. Okay. Then, dito sa draw naman, kapag meron tayong gustong gawin sa ating documents na wala sa drawing or shape, pwede tayong mag-draw. Okay. Click lang ang cursor para bumalik. Okay. Kasi, pag lumipat tayo sa iba, hindi nasa cursor yung ating gamit or tool. So, kailangan natin i-click itong cursor para bumalik. Then, sa design naman, okay, ito yung pinakita ko kanina. Para ito ay nasa iba't ibang design, click lang natin siya. Okay. Sa layout naman, ito yung pag-format ng ating Word document. Kung gusto natin ang margin natin ay nasa normal size or margin, 1 inch po ito. Or kung gusto nating palitan, pumili tayo sa mga custom na ito. Or i-custom natin ang margin sa gusto natin, like 0.5, 0.5 inch, ganyan. Kung gusto nating i-landscape, click lang natin ang landscape and then click OK. Pag gusto nating mag-landscape ng isang page lang, kagaya itong parent-teacher conference, gusto natin siyang i-landscape. Click lang natin itong orientation, custom margin, and then click natin itong selected text, and then landscape. Then, click OK. Para yun lang yung na-highlight natin ang nasa landscape na format. Okay? So, yun yung landscape. Then, sa size naman, kung anong gusto nating size ng ating papel, kung gusto nating letter, legal format, A4, click lang natin yung paper type na yan. Sa columns naman, mag-ingat tayo dito kapag nag-click tayo ng ganun, and then, click tayo ng 2, lahat yun ay magiging 2. Okay? So, ang gagawin natin ay dapat dito sa more columns, okay, dapat naka-selected text siya at hindi nasa whole document. Okay? So, yan yung dapat nating tingnan. So, nakita na natin yung breaks na ito. Kanina nandyan din yan siya sa home. Sa insert, nakita natin yung layout ng breaks. Okay? And the rest ay nandyan yan nakikita sa iba kong mga YouTube videos, itong references, itong mailings. Okay, yung last natin na makakatulong sa atin ay itong review. So, pag-click natin sa review, ito yung nakikita natin na nasa ribbon. Click natin itong editor. At dito sa editor, makikita natin yung scoring ng ating document. At ito ay nasa 86% kasi may kailangan kang i-correct sa spelling, sa grammar, sa clarity. So, kung i-click mo yung spelling, ito yung mga different word na mali. Okay? So, pwedeng i-edit mo siya dito or i-ignore mo siya. Okay? Kung gusto mong ayaw maraming ganun na type, click lang natin ang ignore all. Or kung gusto mo siya i-add sa dictionary, click mo para pag maka-encounter ka ng ganitong spelling, hindi na siya magiging mali. At every time na may kinokorek ka, ay tumataas yung score mo. Okay? So, ito yung kagandahan sa Microsoft Word. Meron na siyang editor. Spelling and grammar check. Then, kailangan mo siyang isa-save ulit kasi may revision ka ng ginawa. Click mo lang itong Quick Access ribbon or puntahan mo sa File and then click Save. Pwede ding i-share ito. Okay? I-attach ito as Word document or PDF.
or i-share mo siya sa iyong drive. Then, pwede mo din siyang i-export as PDF para meron kang format na PDF sa iyong laptop or sa iyong drive. So, type mo lang yung click mo lang yung publish para magkaroon ka ng PDF format ng iyong drive, ng iyong document. Kung gusto mo namang i-print, click mo lang itong print or Control P sa iyong computer. And then, dito sa copy, makikita mo yan dyan kung ilang copy ang gusto mong i-print ng documents na ito. Ito naman yung different printers na na-save sa iyong laptop. Itong pages naman, kung gusto nating i-print yung page 1 lang, okay, kapag wala siyang page, automatic lahat ipiprint niya. Kung gusto nating page 1 to 4 lang, ganun. Kung separate or may break, like 1 at 7 lang, 1, comma, and then 7. Then click print. Okay? So, yun ang gagawin mo. And then, makikita mo rin dito, aside sa printer, pwede mo din siyang i-save as PDF. Ganun. So, yan yung pwede dito. So, and then, i-click mo yung print. So, ganun ang last na way para mag-print ng iyong documents. Congratulations! Kung natapos ninyo ang buong tutorial na ito, malaking hakbang na ang nagawa ninyo sa pag-aaral ng Microsoft Word. Ngayon, alam na ninyo ang mga pangunahing tools at marami sa mga intermediate features na makakatulong sa paggawa ng mga professional na dokumento. Mas magiging madali na ang paggawa ng reports, lesson plans, certificates, forms, research papers, at iba pang dokumentong kailangan ninyo sa paaralan o trabaho. Pero tandaan, ang tunay na susi sa pagkatuto ay ang patuloy na pagpa-practice. Habang mas madalas ninyong ginagamit ang Microsoft Word, mas magiging mabilis at mas magiging kumpiyansa kayo sa paggawa ng iba't ibang dokumento. Kung nakatulong sa inyo ang tutorial na ito, malaking tulong din sa akin kung ilalike ninyo ang video, i-share ito sa inyong mga kaibigan, kasamahan at kapwa-guro, at syempre, mag-subscribe sa ating channel. Huwag din kalimutang pindutin ang notification bell para maging updated kayo sa ating mga susunod na Microsoft Word tutorials, Microsoft Excel, PowerPoint, at iba pang technology tutorials na siguradong magagamit ninyo. Maraming salamat sa inyong panonood. Ako si Teacher Pressy at magkita-kita tayo muli sa susunod nating tutorial. Kung may mga tanong kayo, i-comment nyo lang dito sa ating video. Thank you and God bless!